Sabi nga rito siya yung pinaka-central figure ng investigation. Etong hinihinalang merong listahan, sinabi na nga ni ni Lepiste na merong listahan kung sino yung mga proponent at nakita pa nga niya nanay niya dun . Ako, I totally agree na dapat maprotektahan po yung mga staff ni Yusek Cabral. At hindi lang po ito maprotektahan. Mahimok sila na tumestigo, di ba? Na sabihin nila ano ba yung ginagawa nila. Kasi ako, again, hindi ako naniniwala na si Yusek Cabral ang nagtatype nun sa computer. Hindi ako naniniwala nun. May staff yan. Anong gagawin ng staff? Natural sila yung tatrabaho nun. Lalo na nakakalat pagod yung mag-type ng ganyang karami, 'di ba? Na mga i-enter doon para madali kasi within 6 months lang 'yun. Then sa-submit na 'yun sa Malacanang para ma-compile, masama sa NEP. 'Di ba? So yung mga staff niya mahimok nawa ng ating gobyerno ng DOJ na magtestigo. Aminin nila o sino-sino yung mga nagpapa-insert doon, yung ganoon. And again, hindi po nangangahulog ang may insertion evil na kaagad. Hindi po yun. It doesn't follow. So ito na yung mga dokumento. Sabi nung nakaraan, nawawala yung computer ng kanyang opisina. Diba? Pero ito na nga, dalawang system units na ito. Tapos yung mga files. Yan. Ako, lagot. 2019, 2020, 2021, 2017, 2015. Naku, mukhang nakalista rin dito yung yung flood control na papakita ko sa inyo mamaya sa Camarines Norte. Diba? Kasi 2015, unang-una po na nagkaroon ng flood control projects after the 1987 Constitution. Etong panahon, etong si Pinoy nung malapit ng mawala sa pwesto. Yan. Diba? Tama-tama rin sa sinabi ng Pangulo na dapat isang dekada yung coverage na pwedeng imbestigahan o dapat imbestigahan ng ICI. Now, speaking of insertions, naalala ninyo, nung nakarang mga araw, sinasabi nito ni Congressman Leviste na lahat ng mga kongresista ay may insertions. Even yung sa House of Representatives when he was asked regarding dun sa sagot sa kanya ni Congressman Terry Ridon, 'di ba? And sabi niya aminin natin lahat ng congressman ay may insertion. So ibig bang sabihin pati si Pulong may insertion din? 'Di ba? Ang tinutukoy niya doon yung 2025 GAA. Lahat daw ng mga kongresista ay may insertions. Now, sabi niya rito, insertions not automatically wrong after linking Ligarda to Cabral list. May na-receive akong video, hindi ko lang ma-play sa inyo kasi baka ma-red flag ako. Ang sinasabi doon, si Loren Ligarda nga daw po, yung may pinakamaliit. Napanood nyo na ba yun? Pinakamaliit na insertions na nagkakahalaga lang naman ng 1 billion pesos. Napanood nyo na ba yun? Ako napanood ko, nagulat ako kasi parang splice yung video Parang boses ni Katunying yung nagsasalita doon. Hindi ako naniniwala doon. Ngayon, biglang na raw. Confirm yung nanay niya. Now, pag-usapan natin ito. Dahil sinabi ko sa inyo kanina, hindi porket meron tayong narinig na insertion is evil na agad. Diba? Ang totoo, ang insertion po ay isa sa mga variations ng pag-amyenda. Okay? So number 1 nga yan sabi rito, amendments by addition. Diba? Inserts new words, phrases, sentences, or provisions used when something was omitted and needs to be included. Diba?
Now, paano po ito nangyayari? Now, yung explain ko muna sa inyo yung evil insertion. Ang evil insertion po kasi hindi ba sa House of Representatives meron silang ah, paraan internally para makagawa ng evil insertion. Okay? Yun yung pagkatapos na pumasa ang national budget, yung bill sa second reading, binubuo ng House of Representatives ng Appropriations Committee yung tinatawag na small committee, na tawag ko small scam committee. Etong small committee na to, natutunan ko to nung si Speaker Alan Peter Cayetano, time ni Digong, ang speaker nun. Di ba't hinijak niya yung national budget? Dapat November pa magbe-break yung Senado. Brinake niya ng napakaaga. Ang katawiran naman niya, may in-establish natin yung small committee. Originally po, panahon ni Pinoy, yung small committee ay binubuo lamang ng 3 hanggang 5 katao. Pero pagdating kay Alan Cayetano, naging 13 yung miyembro ng small committee. So doon sa small committee, doon po pumupunta individually yung mga kongresista na may gustong i-insert na mapasama sa House version na proyekto. Wala sa NEP. Kumbaga, ibabypass nila kung ano yung napagkasunduan na sa mga committee hearings na nakapasa at saka pinagtibay ng plenaryo. Pagdating dun sa small committee, mababaliwala pa yon. Kasi after ng small committee na yan, eto na, sasalang na ngayon, third reading. Wala na hong kaguluhang nagaganap sa third reading. Parang confirmation na lang nila yon kung ano yung napagkasunduan, because under the House rules, kapag nakapasa na ng second reading, wala nang pwedeng baguhin sa mga panukala, pati dapat sa budget. Pero ginagago nila yung budget. Hindi nila inalis. Yung ngayon lang naalis, yung nagkagulo na, yung small committee na yan. Pero tinawag pa nga nila Mika Swansing na review committee. Amendment review committee. 'Di ba? Kalokohan, buti hindi tinuloy. No, kasi maraming bumatikos, binago lang yung pangalan. Ngayon, pagdating ng Senado, ang Senado wala silang small committee. Ang insertion ng mga senador, papasok po ito, yung illegal insertion, papasok ito pag nagkaroon na ng BICAM, yung House at saka yung mga senador, yung mga representatives nila, para ayusin yung hindi nila pinagkakatugmaan ng mga versions sa kanilang mga bills. Ganon. Para mag-come up sila sa isang bill, isang version lang na kung saan yun yung ira-ratify nila, tapos sasubmit nila yan sa Pangulo bilang General Appropriations Bill. Naka-insert na po doon yung illegal insertions or illegally done insertions. And usually yung mga illegally done insertions, yan po yung mga pinagpaplanuhang pagnakawan. Kaya po palihim na ipinasok. Kasi kung gusto nilang yan ay maging legit, di sana ho during committee hearings, di ba? Na nandoon yung nagre-request ng budget. Let's say Department of Education, o di tinatalakay yung budget nila ng Committee on Education. Sa deliberation, nandun yung representatives. Kung merong amyendang pinapasok yung mga member ng panel, ng mga mambabatas sa committee, alam nila may due process kahit mabago. Pero doon nga po sa small committee at saka yung doon sa BICAM small committee, doon nagbabago ang lahat. So yun po, at madalas yun ang napagnanakawan. Pero yun namang good amendments, ito po yung mga yung dalawang klase. Yung sinasabi ko sa inyo, during the committee hearings, nagkakaroon na doon ng amendments tulad ng insertion, or sabi nga rito, when something was omitted, may tinanggal at may ipinalit. Di ba? Ganun ang nangyayari. Parang ganyan, substitution.
or i-revise nila. Ganoon ang nangyayari doon. So, okay lang po 'yon, legit 'yon. 'Di ba? Ang isa pang insertion dito ay yung imbis na sa committee ipasok during budget hearing, dinidiretso na sa DPWH mismo for funding. Yun naman yung nangyayari doon. That's the legit. Yun yung sinasabi ni Congressman Leviste. Na ang nangyayari po, maraming naguguluhan kasi iniisip nila na ito na parang something na something illegal, 'di ba? Kasi insertion. Ngayon pag narinig na insertion, iniisip na agad, illegal na agad, masama na, evil insertion na, 'di ba? Depende 'yan sa pinanggalingan ng insertion. Kung ang simple naman tinitingnan dito, yung wala doon sa NEP, alam mo na 'yon. 'Di ba? Yung wala doon sa NEP, dalawa lang 'yan. Dumaan ba 'yan doon sa committee level, 'di ba, ng insertion? O dumaan ba 'yan sa BICAM small committee? Doon 'yan titignan. Bakit nanalo? Yung bata na yun. Anak kasi ni Loren Legarda, mabango yung pangalan. Tatay niya, yung mga Leviste, malakas po dyan sa Batangas. Ang tinalo niya si Eric Buhain na merong issue ng korupsyon. Kung si Pulong may insertion, bakit maunlad ang province niya? Di tulad ni Sandro at Romualdez Leyte, imagine top 5 poorest. Ano po ba pagkakaintindi mo hindi nyo pa rin ba naintindihan yung paliwanag ko about insertion? Diba? Malayo yung tanong mo doon sa paliwanag ko. And besides, hindi naman totoong maunlad o napaunlad nila yung Davao. Ang nagpaunlad doon yung mga residente na nagtatrabaho, nag-a-abroad yung pamilya. Dahil ang Davao wala namang bang negosyong itinayo ng Davao City para sa mamamayan. 'Di ba? Para masabi na yung city ang nakapagpaunlad sa mga mamamayan, ibig sabihin sila yung nakapag-provide ng hanap buhay. Are they locally employed by the city? 'Di ba? Yun bang syudad nila walang binabayarang taxes, walang amilyar? Subsidized ba yung mga gasolina, yung mga services? 'Di ba? Hindi naman Hindi silang nakapagpaunlad, kundi yung mga residente, pinaunlad nilang sarili nila sa pamamagitan ng pag-abroad. Tatrabaho sa abroad, yun ang karamihan diyan. Ngayon, yung sinasabi niya naman yung kina Sandro, bakit kila Martin Romualdez, parang sa Davao lang din naman yan Actually, sa Ilocos nga, wala akong nakitang informal settlers Sa Davao City, meron, nasunugan pa. Di ba? Doon sa kung saan kasi ang merong political existence ng political dynasty, nako, karamihan yan majority yan, parang 98% or 95% nationwide, kung saan ang may political dynasty, yun pong kahirapan ng mga mamamayan, mini-maintain sila at nilalagay sa iisang lugar. Kapos sila sa opportunity, sa education, sa quality education. Kapos din sila sa opportunity para sa trabaho. Asa lang sila sa mga ayudang binibigay ng gobyerno. Imbis na yung LGU, kunin sila, bigyan ng magandang mga opportunity para magkaroon ng magandang opportunity rin sa big time na trabaho, hindi ginagawa. Kasi gustong manatili sila sa kahirapan. Madali kasing kumuha ng boto. Bigyan mo lang yan ng pang-inom Alam nyo ba ito confirm ito kung mali. Kung mali. Kung tama. Hindi ba sa pagkampanyahan, gin, alak ang bitbit ng politiko sa mga probinsya? Diba? Kasi nakakapagpasaya sa tao yun Okay, so ngayon naman,
Ito nga yung sa nanay niya. Sabi niya rito ha, Leandro Leviste has acknowledged that his mother, Lauren Legarda, had project insertions in the 2025 budget of the Department of Public Works and Highways, citing documents were obtained from the late DPWH Secretary Cabral. Diba? Kalakaran kasi nila noon yan. Ngayon, dito naman tayo sa ito something funny ito eh. Etong part na to. Sinasabi po kasi rito ni Leviste na ito daw pong si Ridon, sabi niya ha, Bicol Saro Party List ni Terry Ridon may 150 million insertion sa 2025 DPWH budget. Tama po ito. Ikinorek niya na ngayon. Kasi dati ang kumakalat lang na na balita, yung sinabi niya na bilang halimbawa na hinihingi nito ni Ridon, sinabi niya na si Ridon daw ay meron daw na insertion. Paano magkaka-insertion ito? Si Ridon, si Terry Ridon, tawag nila si Kokey, siya po ay dating Kabataan Party List, panahon ni Pinoy, Kabataan Party List representatives. Okay? Tapos sinundan siya ni Sara Elago noong 2016, kinuha ito ni Duterte. Di ba kaibigan niya mga komunista, sila Joma Sison? Eto komunista to. NDF to eh. Kinuha ito ni Digong. Binigyan ng pwesto. Kaya lang, na-terminate sa loob lang ng 6 na buwan. Na-terminate kasi hindi nagtrabaho. Naglakwatsa lang. Na-terminate sila noon. No issues of corruption but sa katamaran lang. Hindi nagtrabaho. Tapos, naging kongresista uli siya nitong 2025 midterm election. Yun pong GAA 2025 ay binuo ito noong 2024. Disyembre ito na aprubahan ng 2024. Paano mangyayari na may insertion siya? At ngayon, eto na, 'di ba? Binara nga siya nito ni Ridon na ubod ng sinungaling nga daw. 'Di ba? Kasi nga naman pa-explosive, ganun ang style nito ni Congressman Lepiste. Pero ngayon itinama niya na. Totoo kasi ang Saro Party List po ay meron talagang insertion, 150 million insertion sa 2025 budget. Yun nga yung sinasabi ko, na sana si Martin Romualdez naging totoong nagmamalasakit sa taong bayan. Kasi prior to 2025 budget, issue na yan, lagi nang sinasabi yan na merong mga ganito, insertions, mga ganyan-ganyan. Dapat siniguro niya ng maigi yan na hindi magkakaroon ng insertions na nangyayari sa small committee. Hindi, pinabayaan niya, todo tiwala sa mga kasama. Ano nangyari? Nagka-leche-leche. Di ba? Napilitan tuloy siyang bumaba sa pwesto. And then, eto na nga, nanawagan siya ng investigation dun sa Camarines Sur. Tama lang. Kasi ito palang contractor na to, yan, anong pangalan ng contractor na yan? Yan, Gold Rock, Bicol Gold Rock, at saka yung GCI, hanggang Batangas pala yan, may kontrata. Tapos mga overpriced din. Ano yan? DCMM pa siya, 2025. So, hindi. Ang binabanggit ko, gobyerno. Okay? Ito yung sinabi niya na, Ito po ay si Bicol Saro Party List. Tao yung tinutukoy niya rito nung una eh. Diba? Tapos sabi niya, ang Bicol Party List ay may 150,000 yan, na road project insertion sa Pamplona, Pasacao, Camarines Sur. Ibinigay ko lang ito bilang isang halimbawa dahil nanawagan si Congressman Ridon na ilabas ang listahan. Maaari niyang i-check kung tunay bang nagsumite ang Bicol Saro Party List. Sana nilinaw niya nung una pa lang na Bicol Saro Party List, di ba? Loko-loko rin talaga. Kaya sabi niya, may kopya pala siya, but hindi niya isa publiko. Now, he must be referring to Cabral's file. Kasi di ba sabi nga, ito siya nakakuha. Binigyan siya ni Secretary Vince Dizon ng kopya
ng mga files ni Cabral. 'Di ba meron ngang kwento na nahiwa yung daliri ni Cabral dahil inagaw niya yung dokumento. Nahiwa ng bond paper. Kaya nung hearing, pagkatapos nun, itali yung daliri ni Cabral nung dumalo. Vince Dizon, hindi pa binigyan ng kopya si Senator Ping Lacson. 'Di ba? At least si Senator Ping Lacson, pagka humawak ng ebidensya, alam mo na hindi pang grandstanding. Ito kasi pang grandstanding, panay daldal, puro ngalngal. 'Di ba? Hindi naman ito madidemanda kapag nilabas niya yung mga laman Basta, ilabas niya yung mga laman nun in a privilege speech. Kasi yung privilege speech at saka yung mga committee hearings, yung mga sinasabi nila doon, yan po ay may immunity from suit. Nag-comment nga ako sa post niya agad-agad di ilabas mo sa via privilege speech. 'Di ba? Hindi pwede yung ganyan na kalat-kalat niya yung kanyang Ang mangyayari mamaya pagka gamitin na sa korte 'yon, hindi na katanggap-tanggap sa korte 'yon. 'Di ba na lalo na kung merong lumitaw na ibang version. Hindi na inadmissible in court na 'yan kasi dapat ino-authenticate 'yan yung mga dokumento na 'yan. Pagka authenticated, 'di ba? Saka yan po pwede yan, ilabas mo 'yan. For public interest. Pero kung yung hindi pa authenticated, tapos 'di ba? Lalabas mo, hindi ubra yung ganun. Ito po yung congressman dati. Okay, ito yung sinundan niya ni Ridon, si Brian Raymond Sandoval Yamsuan. Yan ang congressman dati.